Welcome to Donmar TV News Channel. Ito ang trending. Viral ngayon sa social media ang di umano'y balitang Vice President Leni Robredo sinimulan na di umanong i-audit ni Commission on Audit si Jose Caleda at tila nakitaan agad ng anomalya. Office of the Vice President ni Leni Robredo nag-hire ng private lawyer kahit may legal department at nag-aksaya umano ng pera sa opisina niya para ipambili ng antigen set at binigay di umano sa kung sino-sino para lang may maibida dahil mag-e-eleksyon na. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Hindi na nga nakaligtas si former Vice President Leni Robredo sa mapanuring mata at utak ni Commission on Audit Chief Jose Caleda dahil nakitaan agad umano ito ng anomalya. Ayon nga sa nakalap na balita na kailangan umano raw magbayad ni former Vice President Leni Robredo sa perang ginamit mula sa Office of the Vice President para sa mga pabida niyang gawain. Ayon nga mismo sa naging balita, COA flags OVP over hiring of private lawyer. COA flags OVP on use of 25 million pesos research funds for COVID response. End quote. At yun na nga kapanatiks. Narito, sabay-sabay nating panoorin ang buong video. Na po agad natin, no? Alam po ninyo. Ito po, no, yung mga pinklawan, no, ngayon po kayo magmagaling. Ngayon po kayo magmarunong. Kasi po, lagi po ninyong ipinagmamalaki na parang si Leni ay Santa Mama, no? Yung wala pong kayang gawing mali, di ba? Yan yung gusto nilang ipakita sa ating lahat eh. Na puspos, no? Punong-puno ng anong tawag doon? Punong-puno po ng kabutihang asal, no? Kagandahang asal, masunurin sa batas. Ito na po, nalalantad na po ang pinagagawa niya sa Office of the Vice President, no? Nakikita po natin ngayon dahil na rin po, no? Inuna na siya ni Calida. Pero in fairness po, naganap po itong pagpa-plug ng COA, hindi pa po si Calida nakaupo. Ibig sabihin, hindi lang po nabu-broadcast, no? Plinag na po yan ng COA pala, no? Yung Office of the Vice President. Ngayon, nagpapalagan po, nung nireiterate, nung narito na si Calida, parang ang gustong palabasin, eto na, aapihin na si Leni, no? Yung COA dahil under siya ni Calida. At si Calida ay under sa kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Eto na po, hahanapan na ng butas si Leni. Yan yung sinasabi natin. Ang tanong ko, di sagutin nyo lang, di ba? Wala naman pong masama dun eh. Kung talagang walang kasalanan si Leni, bakit hindi? Okay. Ano po ba tong dalawang pinaflag ng COA? Una, eto po, no? Basahin po natin, CNN Philippines po to, hindi to kakampi ha. Kakamping po to. Okay. Hindi po troll to. Baka sabihin nyo, troll yung nagsasabi. Ang sabi po sa report ng CNN Philippines, ngayon lang po, the Commission on Audit said the Office of the Vice President, OVP, illegally hired a private lawyer as legal consultant. Hindi po tayo yan, hindi po kampo ni BBM ang nagsabi niyan. Sino po? Commission on Audit. Yan. Okay. In a report on the 2021 budget released last week, auditor said that the move during the final year of Vice President Leni Robredo violated COA rules as the OVP lacked clearance from the COA and Solicitor General. Okay, ulitin lang po natin ha. Sa report po na ito ay sinasabi na sa huling taon ni Vice President Leni Robredo violated COA rules. Nilabag ng Office of the Vice President ang COA rules. Ngayon kayo magmagaling. Ngayon kayo magmarunong, no? Ayaw po ba nag-report niyan? CNN Philippines. COA report. Nilabag ng Office of the Vice President under Leni Robredo ang COA rules. Akala ko ba, anong tawag nila kay Leni? Yung matuwid, hindi kay Pino yun. Ano yung tawag nila kay Leni? Yung tapat? Hindi walang kinikilig. Nalalantad po kayo. Kawawa naman po yung magsasuffer nito, no? Okay, in view of the lack of written conformity, the Solicitor General and the written concurrence of COA
And despite having legal officers, payments made to the legal consultant are considered irregular and unnecessary expenditures. Okay, nag-hire po ng private attorney, samantalang meron po silang legal department. Bakit kaya? No? Bakit po kaya? Ayan po, ano po katwiran ng Office of the Vice President ni Leni Robredo? Ito po, yung ano daw po, yung legal department nila, legal officers nila, ay routine legal services, samantalang yung consultant work as policy advisor as opposed to legal officer who routinely legal services, who do routine legal services. Dalawa po yan eh. Ang sinasabi ng COA, bakit kayo nag-hire pa ng abogado samantalang meron kayong legal department? Di ba? Nag-hire po ng consultant si Leni Robredo maliban sa mga abogado. Kaya po, illegal po yung pag-hire. Illegal pala mga utak talaga eh. Ayun, tapat hindi corrupt. Anong tawag doon? Walang bahid. Yan po ba walang bahid? O yari kayo. Dahil yung illegal na pag-hire ninyo, parang yung kaya ano po yan, yung disallowance. Ang ibig sabihin po ng disallowance, ikaw na magbabayaran mo, no? Yung pinasweldo mo ron sa hinire mong illegal. Ikaw ngayon ang mananagot kung sino po yung nakapirma doon. Alam ko, malamang nakapirma siya ron. Kung hindi man siya nakapirma doon, kawawa naman yung nakapirma lang. Pero malabo pong hindi siya nakapirma doon. Walang bahid, ha? O, ito pa isa. Dalawa po eh. Ito pa po yung isa. COA flags OVP on use of 25 million research funds for COVID response. Ito po yung pinagmamalaki nila na walang pondo, no? Meron po silang 25 million research funds, no? Dahil hindi naman marunong mag-research, hindi po nagamit. Ay, hindi po ganun yun, no? Nirealign ni Vice President Leni Robredo at that time, nung siya ay Vice President, nirealign niya yung 25 million. Yan po, nag-COVID response siya. Bakit po ni-realign? Bakit hindi niya po ginamit sa intention? Yan po, malinaw po na mali po yan, no? Kinakailangan po munang ipa-approve niyo yan kung magre-realign. Hindi ko po kabisado gaano yung batas, pero COA na po yung nagsasabi. Ang sabi po ng COA, ito po, kino-question ang Office of the Vice President, bakit niya ginamit yung pondo para sa survey, research, exploration, and development, at ginamit niya to para sa COVID-19 related projects last year. O yan, malamang yan, yung mga swab test yan, di ba? Isa pang kino-question dyan, yan po yung 25 million. Isa pang kino-question dyan, yung pagbili ni Leni Robredo ng mga antigen test na nagkakahalaga na 9.9 million. Yun na nga pinagtataka natin eh, yung para po yung sa swab test. Okay, bakit po siya bumili niyan kahit wala po sa pondo niya? Bakit hindi po siya binibigyan? Baka sabihin niyo naman kasi kalaban si Leni kaya hindi binigyan ng pondo ng COVID. Bakit ka naman bibigyan ng pondo? Hindi ka naman ospital. Hindi ka naman DOH. Di ba? Office of the Vice President ka, bakit ka bibigyan ng pondo para sa COVID-19? Kasi gumawa po siya yung pinagmamalaki niyang yung swab test. Alam niyo, yung libreng swab test. Yun pala yun. Illegal po pala yun dahil hindi ko po alam kung tama yung term kung illegal, pero kino-question po ng COA ngayon, bakit ka bumili ng antigen testing sa Office of the Vice President? Malamang hindi naman siya ospital eh. Ba't kinakailangan niya yun? Yun po yun. Ano yun sa pag may binili, talbog sa kanila yung mga sinasabi nila, di ba? Bakit kinakailangan mong bumili? Hindi ka naman ospital. Dalawa po yan, di ba? Alam niyo nang ibig ko sabihin. Pag may binili, syempre merong, alam niyo na. Ikalawa, pinagmamalaki niya kasi, sumasabay po kasi siya sa pandemic response. Di ba lagi niyang pinagmamalaki yan? Na kahit yung Office of the Vice President, tumutugon sa pandemya. Yun po yun eh. Bumibili po siya ng mga maipagmamalaki niya na may tinatrabaho yung Office of the Vice President para sa pandemya. Yan nga po yun, yung swab cab nila na libreng antigen test. Kaya pala, kasi po, ang sinasabi po ng gobyerno, bakit ka bibili niyan? Hindi mo naman trabaho yung bumili niyan. Kaya pala parang kung sino na lang pumunta ron, may libre pang pabigas, di ba? Magpapatest ka lang, may libre ka pang pabigas. Hindi naman po pala allowed yun sa kanya, sa office niya, na magbibili siya yun. Tama rin nga naman yung COA. Meron na tayong mga ospital na nagbibigay ng mga yan.
Meron pa Red Cross, meron pa lahat. Kinakailangan niya po yan kasi mag-e-election na. May pagmamalaki niya na tumutugon siya sa, di ba nung sinasabi niya sa election, tumutugon, nakakatugon yung Office of the Vice President kahit konti lang ang pondo. Yung pala, mali pala yung paggamit nyo ng pondo. Intended nun, iba. Pang-research. Ibinili nyo ng mga antigen. Ibinili nyo ng kung ano-ano. Para sabihin na meron kayong ginagawa laban sa COVID-19. Ayun yun. Ginawa niya yung lahat para makipagsabayan. Napalpak naman. Di ba? Hindi naman intensyon natin na kahit sino na lang. Kita nyo po, yan po ay malinaw na pag-aksaya. Ngayon lang po nalalantad. Bukod pa doon sa COA na hindi po nararapat silang bumili ng antigen, hindi sila nararapat na bumili para diyan sa mga COVID response dahil unang-una hindi sila ospital. Ikalawa, hindi naman sila DOH. Ang point lang po dito, yan po ay malinaw na pag-aaksaya ng pondo. Bakit po pag-aaksaya ng pondo yung ginawa nila? Kasi po pupunta ka lang sa swab test eh. 'Di ba? Meron po yung DOH, hindi po lahat ng Pilipino ay sinuswab. Targeted po. Bakit po targeted? Wala naman po silbihan pag kung kani-kanino lang. Sa kanila po para maka-attract pa, may pinamimigay pang bigas. Yung pala lahat ng yan, no? Lahat po pala yung mga ginastos dyan, sa mga antigen na yan, sa swab cab na yan, kino-question na sila ngayon ng COA. Okay, tanong. Dahil ba kay Kalida? Yung kasi yung gustong palabasin ito ni Pare Nongnong eh. Yun na naman yung gustong palabasin ito ni Father Nongnong. No? Ayan, dahil si Kalida Narian, maninilip na raw ng maninilip. Hindi pa po nakaupo si Kalida. Tingnan po ninyo kung kailan po yan ha. Kung kailan po itong pagpa-plug na to sa Office of the Vice President. Panahon lang ba to ni Kalida? Hindi po. Tingnan nyo kung kailan to. Ito po ay April 2021. Ay 2022. Yan, the COA issued the notice of disallowance on April 2022. O kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May. April, May. Hindi pa po nanalo si Bongbong Marcos. So, etong notice of disallowance ay panahon pa po to ni President Duterte. Nung nagdaang COA pa. Kaya wag nyo pong ibintang na dahil mapaghiganti, yung kasi yung sinasabi nila. Ayan na, nagsimula na silang hanapan ng butas si Lenny. Hindi po. Dati pang COA yan. April 2022 eh. O, May pa lang mananalo si Bongbong. Kailan ba inappoint si Kalida? Pero, pwede nang itago yun, di ba? Nasilip ni Kalida. Yari ka. Kawawa naman. Makukulong ba? Hindi po makukulong. Yung parang kay Gordon. Nahalala nyo yung kay Gordon, ibalik mo yung 86 million. Ganun po yun. O, kayang-kaya siguro ni Lenny yan. 25 million, tsaka, magkano yan? 25 million, tsaka 9.9 million. Hindi, yung sa abogado, hindi ko alam kung magkano eh. O, iba pa pala yung 25 million, iba pa yung 9.9 million. So, roughly, 26, mahina 36 million plus yung sweldo ng abogado. O, yan ang ibabalik mo. Magsosoli ka. Nasoli naman yan, no, ni Dick Gordon. Kaya pala gustong-gusto nyong manalo. Soli ka. Soli ka ng at least 36 million. Sige, notice of disallowance, magsosoli ka ngayon. Gastos ka pa, ha? Bili-bili ka ng mga swab test na hindi naman kailangan, ha? Sige, bayad kayo, bayad. Hindi naman po siya makukulong. Makukulong siya pag tinakbuhan niya. Pero magagilap ka na. Yung Angat Buhay Foundation, tulungan. Tulungan niyo magbayad sa Lenny. Billion yung makukolekta nyo. Tulungan nyo naman Mama Lenny nyo. Kawawa naman. Disallowed. Ang galing ha, pinagmamalaki mo pa. Akala mo.